Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2553. Tama, ang pagsusumit sa isang tulad nito ay isang kahihiyan. Huminga ng malalim si Chester at binigyan ng mapait na ngiti ang grupo bago siya lumingon kay Dax at sinabing, Dax, nasa teritoryo na ako. Kailangan kong sundin ang kanyang mga patakaran. Batay sa aming sitwasyon ngayon, mamamatay tayong lahat kung hindi ako magsumite. Bukod, si Zhangju ay isang tao na may dakilang paningin. Palagi ko siyang hinahangaan, kaya't hindi ako nahihiya sa paglilingkod sa kanya. Naintindihan ng mabuti ni Chester si Dax, at alam niya na mahihirapan si Dax na magtakip para sa kanya kung alam niyang nagpapanggap lang siya. Bukod, hindi niya masabi kay Dax ang kanyang plano sa harap ni Zhangju. Si Dax at ang karamihan ng tao ay labis na naagrabyado. Chester Wilson, tinitigan ni Yvette si Chester na may halong emosyon at bulalas, palagi kang tinatrato ni Daryl na parang isang kapatid. Hindi ako makapaniwalang ikaw ay isa pang duwag. Nag-ulo siya, hindi na kami magkakaugnay pagkatapos nito. Hindi na kita tatawagan bilang kapatid ko. May nakatagong kahulugan sa kanyang mga mata sa kabila ng sinabi niya. Sa katunayan, si Yvette ay sapat na matalim upang makita sa pagkukunwari ni Chester sa pagsusumit kay Zhangju. Kusa niyang sinabi ang mga salitang iyon upang matulungan si Chester na makamit ang tiwala ni Zhangju. Matalino si Yvette. Hindi may larawan ang kaliwan ni Chester habang tumango siya sa loob sa sinabi ni Yvette. Tumawa si Zhangju. Natuwa, lumingon siya kay Chester at tinanong, handa ka ba talaga na mangako ako ng katapatan? Sumulong si Chester at pasiga na nagsalita. Mr. Zhang, ikaw ay isang henyo. Isang karangalan para sa akin, Chester Wilson, na paglangkuran ka. Tiyak na susundan kita mula sa araw na ito pasulong, at hindi ako natatakot na ipagsapalaran ang anumang panganib upang matupad ang aking tungkulin sa iyo. Mabuting malaman iyon. Ngumiti si Zhangju habang itinuturo ang isang alagad ng pamilyang Carter at sinabi sa isang mahinahon na tono, hindi ganoong kasimple ang maging subordinate ko. Patayin mo siya, at maniniwala ako na taos-puso ka. Si Zhangju ay sapat na matalino upang subukan si Chester sa ganoong paraan dahil nahulaan niya na maaari lamang siyang magpanggap na may depekto. Umikot si Chester sa loob at pinigilan ang instant na iyon. Si Zhangju ay walang awa upang isipin ang isang malupit na hakbang upang subukan siya. Pinag-uusapan niya ang tungkol sa isang alagad ng pamilya Carter, ang pamilya ni Daryl. Paano siya papatayin ni Chester si Dax at ang iba pa ay mukhang kinilabutan habang nakatuon ang kanilang tingin kay Chester. Gagawin niya ba ito? Ang alagad ng pamilya Carter ay pawis na pawis sa takot. Sinaman siya ng tingin ni Chester na may poker face. Walang isang solong ripple ng emosyon ang nakikita sa kanyang mukha kahit na nahihirapan siya sa loob. Pinag-isipan niya kung dapat niya itong patayin. Nag-aalala siyang makita ni Zhangju ang kanyang plano kung magpasya siyang huwag itong gawin. Gayunpaman, siya ay tuluyang mabahira ng dugo ng pamilya ni Daryl, at hindi niya ito mahuhugasan kung papatayin niya ito. Anong problema? Napansin ni Zhangju na si Chester ay natigil gaanong ngumisi siya. Kailangan mo bang isipin ang ganoong katagal kung pumayag ka na mangako sa akin ng katapatan o gawa lang ba ito? Nakapikit si Chester habang nagsasalita, Mr. Zhang, huwag gawin ito sa maling paraan. Ang pagpatay sa isang walang gaanong miyembro ng pamilyang Carter ay hindi sapat upang ipakita ang aking pagiging totoo. Ako isasakripisyo ang aking braso upang patunayan ang aking katapatan. Inalis ni Chester ang kanyang longsword at tinamaan ng bilis ng kidlat. Hiniwa ang kaliwang braso off, at dugo damyugo kahit saan. Gas! Sumipsip si Chester ng isang malamig na hininga habang dumadaloy ang dugo mula sa kanyang mukha ng instant na iyon. Yan ay sina Zhangju, Dax, at ang iba pa ay natigilan nang makita nila iyon. Siya lang ba naghiwa ng braso? Kabanata 2554. Si Yvette ay nasa matinding paghihirap, halos hindi niya mapigilan ang kanyang salpok upang magpatuloy upang suriin ang sugat ni Chester.
Pinili ni Brother Chester na gawin iyon sa halip na saktan ang isa sa amin. Gayunpaman, alam niyang masasayang ang sakripisyo ni Chester kung ipakita niya ang kanyang pag-aalala. Pinigil niya ang sarili nang maisip niya iyon. Ginoo, Zhang. Binalot ni Chester ang kanyang sugat habang nakatingin kay Zhang Ju. Napatunayan ko ang aking pagiging totoo. May hinala ka pa ba hindi man lang niya tiningnan ang putol na braso nito sa lupa habang nagsasalita? Para sa kanya, ang pagkawala ng braso ay wala kumpara sa pagligtas ng buhay ng iba. Phew! Huminga ng malalim si Zhang Ju at tinitigan si Chester ng 12 segundo bago siya tuluyang tumango. Mabuti, Master Wilson, ikaw ay isang hindi masusuklam na tao, sa totoo lang. Masasayang lang ang talento mo kung mayroon pa akong hinala. Humarap siya sa kanyang mga nasasakupan at inatasan, bilasan, kumuha ng gamot kay Master Wilson. Dalhin ang iba pa sa kulungan ng bilangguan. Natigilan si Chester at mabilis na sumigaw, Mr. Zhang, hindi mo ba ipinangako iyon? Pigil ng ngiti sa kanya ni Zhang Ju. Pumayag lamang ako na iligtas ang kanilang buhay, hindi ko sinabi na palayain ko sila. Labis na nagalit si Chester nang marinig iyon. Si Zhang Ju ay masyadong mapanloko. Si Dax at ang iba pa ay hindi talaga nakapagpigil dahil sa pagod na sila. Lahat sila ay mabilis na nakatali at ibinalik sa bilangguan. Si Chester ay nagtungo sa altar hall tulad ng inanyayahan ni Zhang Ju. Ginoo, Zhang. Umupo si Chester sa hall. Dahil hindi na niya napigilan ang kanyang pag-usisa, tinanong niya, ano ang pinaplano mong gawin upang mapupuksa ang mga iyon mula sa pamilya Carter? Tinitigan siya ni Zhang Ju ng isang hindi siguradong ngiti sa halip na direktang pagtugon sa kanyang katanungan. Chester, nagmamalasakit ka pa ba sa mga bihag na iyon kahit na pinaglilingkuran mo ako ngayon? Ginoo, Zhang, hindi ka nagkakaintindihan. Umiling kaagad si Chester at ipinaliwanag, Dax Sanders at ang iba pa ay pawang mga ambisyoso at magiting na tao. Nakakahiya pumatay sa kanilang lahat. Tahimik na tumango si Zhang Ju at pinag-isipan. Nakipaglaban ako kay Daryl Darby dati, at siya ay malubhang nasugatan nang tumakas siya. Gagamitin ko ang mga taong iyon mula sa pamilya Carter upang akitin siya sa akin. Ano si Jerk sa loob? Narito si Daryl, hindi niya namamalayan na si Daryl ay nakipaglaban na kay Zhang Ju ng ilang beses pagkagaling niya mula sa Wild Deserted Secret Region. Hindi niya namalayang nagtanong siya, Mr. Zhang, kung ganon, bakit hindi mo hilingin kay Dax at sa iba pa na magbigay? Tiyak na mawawala ng pag-asa si Daryl, at hindi ka na niya ulit tutulan. Si Chester ay isang matalas na nag-iisip. Nahulaan niya na nais ni Zhang Ju na labanan si Daryl dahil nais niyang mangibabaw ang Siam na mainland. Nakangisi si Zhang Ju sa mungkahi ni Chester, at umiling siya. Kung ang iba lang ay kasing unawa ng pagkaunawa mo sa sitwasyon, naisave ko ang maraming problema. Dax Sanders at ang iba pa ay lahat ay matigas ang ulo bilang mga mula. Mas gugustuhin nilang mamatay kaysa sumuko sa akin, kaya't kailangan nilang mamatay sa paglaon. Umikot si Chester sa loob at mabilis na sumagot, Mr. Zhang, mahihimok ko sila sa iyong ngalan kung pinagkakatiwalaan mo ako. Ngumiti siya at nagpatuloy na sinabi, ako ang sinumpaang kapatid ni Dax. Baka makinig siya sa akin. Sa katunayan, nais ni Chester na makakuha ng isang pagkakataon upang makilala si Dax at ang iba pa sa kulungan ng bilangguan sa halip na hikayatin silang sumuko. Mabuti. Nagningning ang mga mata ni Zhang Ju habang tumatawa siya. Master Wilson, ambisyoso ka. Hindi ko pinagkatiwalaan ang maling tao, sa totoo lang. Ang bagay na ito ay sa iyo upang hawakan. Salamat sa iyong pagtitiwala. Kabanata 2555. Samantala, si Daryl ay sumuri sa kanyang lakad pasulong sa kakahuyan mga 50 kilometro ang layo mula sa Lunar Hill. Napagtanto niya na walang hukbo ang nasa likuran niya. Huminga siya ng malalim at umupo na nakakross upang mabawi ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paglilinang. Bigla siyang hamupa. Hindi na niya napigilan ang sarili matapos masugitan ni Zhang Ju ang kanyang ugat sa puso sa atake ng Skybreaking Axe. Umungol siya sa kanyang sarili sa sandaling siya ay nahulog sa lupa. May mga flashback siya sa nangyari. Nahihirapan siya nang maisip ang masamang kapalaran ni Jul. Dahan-daang dumaan ang isang kotse sa oras na iyon. Tao ba yan? Tignan natin nang mapansin nila si Daryl, tumigil ang kotse, at ilang tao ang nakalabas dito.
Pinamunuan sila ng isang 18 taong gulang na batang babae. Ang kanyang napakarilag na mga tampok sa mukha at kaakit-akit na figure sa isang damit ay gwaping kamukha niya bilang isang paru-paro. Siya si Cheyenne Yok, ang eldest young miss ng pamilyang Yok sa Miss Lauren. Ang mga Yok ay naging isang pamilya ng negosyo sa maraming henerasyon, ngunit ang mga ito ay sa paglilinang sa mga nakaraang taon dahil sa normalisasyon ng pagsasanay sa paglilinang. Sila ay naging isang tanyag na pamilya ng mga magsasaka sa Miss Lauren sa nagdaang 2 taon. Ang ilang mga kalalakihan na nakaitim na suit ay sumunod sa likod ni Cheyenne. Mga bodyguard niya sila. Si Cheyenne ay lumakad pasulong at nakuha ng isang malaking pagkabigla nang makita niya ang lagnat na Daryl. Napansin niya na siya ay namamatay dahil sa maraming pinsala. Bahagya siyang humihinga, at hindi pa rin niya mapigilan ang pagbulong. Ibinaba ni Cheyenne ang kanyang sarili sa isang yumuko at marahang tumawag. "Hoy, ayos ka lang ba?" Ganap na nakaganyak, si Daryl ay nakatitig kay Cheyenne na may pagtataka nang marinig ang boses nito. Hiyas inakbayan siya nito bago pa makapagreaksyon si Cheyenne. Tumawag siya ng may pagtataka at paghihirap. "Jule, ayos ka lang." Napakagaan ng loob ko na pagkamala ni Daryl na si Cheyenne ay si Jule dahil sa kanyang lagnat, at hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon. Nagulat din ang mga tanod sa malapit, at nairita sila. Mayroon bang hiling sa kamatayan ng batang iyon? Gaano siya katapangan na samantalahin ang eldest young miss? Whoosh! Nahihiya at inis si Cheyenne dahil sa biglang yakap. Pinilit niyang palayain ang sarili mula sa mga bisig ni Daryl at sinabi, "Iwanan mo siya sa burol para sa mga lobo." "Paano ka suklam-suklam? Sinubukan akong samantalahin ng lalaking iyon kahit na nag-check up ako sa kanya dahil sa kabaitan." Dash! Ang mga tanod ay nagpatuloy na ilipat si Daryl sa baog na burol. Teka, isang sigaw ang umalangawsaw sa split segundo na iyon, at isang gwapong figure ang sumugod. Ang kanyang mga mata ay nakalok papunta sa Daryl. Nagniningning sila sa hindi mapipigilan na pagkabalisa at kaguluhan. Si Zubaji iyon. Si Zubaji ay palaging nabuhay ng malaya at madali. Nakilala niya si Daryl sa Yellow Sea Continent taon na ang nakakalipas, at pumayag silang magtagpo sa isang inn sa isang maliit na bayan. Gayunpaman, hindi nagpakita si Daryl, kaya't hinanap siya ni Zubaji. Iniwan niya sina Deborah at Chantel sa inn. Gayunpaman, nabigo siyang hanapin si Daryl, at sina Deborah at Chantel ay wala ring makita kung saan siya bumalik sa inn. Hinanap niya ang mga kababaihan sa ilang lokasyon ngunit hindi ito nagawa. Naisip niya na umalis na sila ni Daryl. Nais niyang tumulong sa kasunod na gyera sa pagitan ng Sham na mainland at ng tribo ng Raksasa. Ngunit nakatanggap siya ng balita na gumawa sila ng isang kasunduan. Siya ay naglalakbay sa paligid dahil walang digmaan. Dumating siya sa Miss Lauren mga 1 taon na ang nakakalipas at nadapa ang mga Yok nang sila ay ninakawan ng mga tulisan. Tinulungan niya sila mula sa pakiramdam ng hustisya. Nandoon si Cheyenne, at hinahangaan niya si Zubaji para sa kanyang sigla at magiting na lakas, kaya't hiniling niya sa kanya na maging kanyang Panginoon. "Guru," tumingin si Cheyenne kay Zubaji, na sumugod sa pagkalito. "Kilala mo ba ang lalaking ito?" Si Zubaji ay patuloy na nakatitig kay Daryl sa kaba nang hindi sumasagot sa tanong niya. "Bilasan mo, ibalik mo siya." Bilang isang Master of the Skies, napagtanto ni Zubaji na ang lalaki ay si Daryl, kailangan niya lamang ng isang hitsura sa kabila ng pampaganda at mga galos sa kanyang mukha. Kabanata 2556. Makalipas ang isang araw, sa Yok Manor sa Yellow Dragon City, Miss Lauren, si Daryl ay nakahiga sa kama sa isang silid, at medyo ilang bangungot siya. Pinangarap niya na si Jule ay nagdusa ng isang nakakatakot na kamatayan, at ang mga mula sa pamilyang Carter ay pawang pinatay ni Zhang Ju. Fu! Nagulat si Daryl na gising ng mga bangungot, napansin niyang nasa isang silid siya nang imulat niya ang kanyang mga mata. Nakatikip siya ng malamig na pawis habang kumalat ang mga galos ng sakit mula sa sugat sa ugat ng kanyang puso. "Nasaan ako?" Tumingin siya sa paligid at napansin na ang silid ay may marangyang disenyo na may isang lumang layout ng kasangkapan. Mukhang makaluma ang silid kasama ang marangyang kasangkapan sa rosewood. Kilabot. Nagulat si Daryl nang may magtulak ng pintuan, at ilang tao ang mabilis na pumasok sa silid. Ang mga ito ay sina Zubaji, Cheyenne, kanyang kapatid, at mga kapatid niyang pinsan. Ang mga pinsan ni Cheyenne ay pawang mga magagandang babae,
Sila ay nasa simpleng damit, ngunit ang hitsura nila ay kaakit-akit. Mas maganda ang hitsura nila kaysa sa ilang mga tanyag na artista. Si Zubaji ang unang lumapit kay Daryl na may tawa. Kuya, sa wakas gising ka na. Si Zubaji ay lumingon kay Cheyenne at sinabi, ang aking kamanghamanghang mag-aaral, kumuha ng tagapangalaga ng bahay upang maghanda ng ilang gamot. Ito ang pinanumpaang kapatid ng iyong Panginoon. Dapat mong tawagan siya bilang iyong tiyuhin, naiintindihan apprentice na patulala si Daryl nang marinig yun. Kailan nagsimulang kumuha si Zubaji sa mga mag-aaral kahit na si Cheyenne ay sumigaw ng sorpresa bago ang isang pahiwatig ng hidwaan ang lumitaw sa kanyang misla na mukha. Guro, bakit ko dapat pervert siya? Nakaramdam siya ng hiya at nasaktan nang maalala niya na niyakap siya ni Daryl. Ang kapatid at mga pinsan ni Cheyenne ay nakatitig kay Daryl na may pagkausyoso. Siyempre, siya ang aking sinumpaang kapatid. Giit ni Zubaji na nakakunot ang kanyang mga mata, marangal ang kanyang tono ng walang anumang silid para sa mga katanungan. Kinagat ni Cheyenne ang mga labi at binati siya. Masaya akong makilala, tiyo. Namula ang pisngi niya sa pagsigaw niya ng mga salitang iyon. Siya ay napakasalungatan tungkol sa pagtugon kay Daryl sa ganoong paraan, ngunit hindi siya naglakas loob na tutulan ng utos ng kanyang master. Tumango si Daryl bilang pagkilala habang nakatingin kay Cheyenne mula sa itaas hanggang paa sa isang ulirat. Napagkamalan ko ba ang batang babae bilang Jewel? Si Daryl ay naging delirious noong araw, ngunit naalala niya ang pagkakayakap sa isang batang babae bago siya nahimite, at naisip niya na si Cheyenne iyon. Hindi niya maipagkakaila na ang mga tampok nito ay katulad ng kay Jewel. Maaari niya itong mapagkamalang Jewel nang makita siya sa kanyang lagnat. Nakaramdam siya ng kulot sa kanyang dibdib at nasunog sa pagkabalisa sa sandaling naisip niya si Jewel. Kapatid Zu, nagpumiglas si Daryl na lumabas ng kama habang sinabi niya, magmadali, dapat nating iligtas sila. Nagtataka siya kung ano ang nangyari kay Jewel at sa mga mula sa pamilyang Carter, siya ay walang malay sa loob ng ilang araw. Pinigilan siya ni Zubaji bago siya umalis sa kama. Kapatid, paano mo sila iligtas? Grabe ang nasugatan mo. Mapait na ngumiti si Zubaji habang sinusubukang aliwin siya. Dapat kang makabawi muna sa pamamagitan ng pagkuha ng sapat na pahinga dito. Tinanong ko ang aking baguhan na maghanda ng gamot para sa iyo. Bumaling si Zubaji kay Cheyenne at nagpatuloy na ipakilala ang mga ito. Ang aking kamanghamanghang mag-aaral, alam ko na siya ay mukhang shabby tulad ng isang pulubi, ngunit siya ay talagang pinigilan yan ni Daryl bago niya matapos ang pangungusap na iyon. Kapatid Zu, huwag isiwalat ang aking pagkakakilanlan, lumapit si Daryl kay Zubaji at bumulong sa tainga. Napakagaan ng kanyang bulong na siya lang at si Zubaji ang nakakarinig nito. Ang Endless Sky Organization ay nasa ilalim ng kontrol ni Zhang Ju, at mayroon silang mga impormante na nakakalat sa paligid ng Siam na mainland. Pinili niyang huwag ipaalam kay Cheyenne at sa iba pa ang kanyang totoong pagkakakilanlan para sa kaligtasan. Si Zubaji ay may sapat na talino upang maunawaan agad ang balak ni Daryl. Pagkatapos ay sumulyap siya sa paligid niya at sinabi, mahabang kwento, siya ang aking sinumpaang kapatid, at dapat mong tretuhin siya ng may paggalang. Dapat mong alagaan siyang mabuti mula ngayon hanggang sa ngayon. Naiintindihan? Oo, guro. Tumango si Cheyenne na may nakakurot ng ngipin sa kabila ng ayaw niya dahil hindi niya masabi na hindi. Kabanata 2557. Natutuwa sa sagot, kumaway si Zubaji sa braso upang matanggal si Cheyenne at ang iba pa. Kapatid Zu, pagkaalis nila, hindi na napigilan ni Daryl ang kuryusidad niya. Nasaan ba tayo? Nasa Yak Manor ka sa Miss Lauren, sagot ni Zubaji na may chuckle. Ano Miss Lauren? Agad na nagyelo si Daryl at bulalas ng gulat, oh, crap. Si Zubaji ay naging labis na mausisa. Anong nangyayari? Ilang taon na ang nakalilipas mula noong huling pagkakataong nakilala niya si Daryl, at siya ay nalilito ng kung gaano siya kadesperado at pagkabalisa noong panahong iyon. Ipinaliwanag ni Daryl kung ano ang nangyari sa nakaraang mga araw na may mapait na ngiti. Zhang Ju kinumo ni Zubaji ang kanyang mga mata matapos niyang makinig sa kwento at sinabi, siya ba talaga ang kasuklam-suklam? Kapatid Zu, ang mga Carters ay nakuha, at ang kaligtasan ni Jewel ay hindi alam. Kailangan kong bumalik, nag-aalalang sagot ni Daryl. Huminga ng malalim si Zubaji at inalaw siya. Hindi makakatulong ang pagkabalisa kapag nasugatan ka ng husto.
Bakit hindi ka manatili dito habang nakakagaling ka? Magtatanong ako sa paligid para sa impormasyon at iligtas si Jewel at ang Carters kapag may pagkakataon. Salamat, kapatid Zhu. Ang mukha ni Daryl ay nagliwanag sa kagalakan habang ipinahayag ang kanyang pasasalamat. Tumango si Zhu Baji at sinabi kay Daryl na magpahinga muna bago kaagad lumabas ng silid. Kasabay nito, sa pangunahing dambana ng Endless Sky Organization, naglakad si Chester sa sel ng bilangguan na may solemna na ekspresyon. Inihayag niya sa mga alagad na nagpapatrol nang makarating siya sa pasukan. Narito ako upang payuhan ng mga Carters na sumuko ayon sa utos ng aking Panginoon. Binuksan siya ng mga alagad ng gate nang marinig iyon. Huminga ng malalim si Chester bago siya pumasok sa bilangguan. Chester Wilson, nasa sulok ng selda si Dax nang mapansin ang pagdating ni Chester. Tumayo siya bigla at pinagalitan. Kanina pa kami nirerespeto ni Daryl. Bakit ka lumingon kay Zhangju? Sagutin mo ako. Halos magpaputok ng apoy si Dax sa kanyang mga mata nang sinabi niya iyon. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit isusumit si Chester kay Zhangju dahil siya ay palaging isang matuwid na tao. Ang iba ay nagsimulang sumigaw sa kanya, sinundan nila ang suit ni Dax. Tama siya, naghahanap ka ng personal na pakinabang sa pamamagitan ng pagbebenta sa amin. Ang kahihiyan mo na lumapit sa amin. Umalis ka na, hindi namin nais na makita ka. Kami ay dapat bulag sa pagtitiwala at paggalang sa iyo ng labis. Sunod-sunod ang galit na sigaw ng grupo. Si Yvette lang ang tumayo roon na walang imak habang nakatitig kay Chester ng tahimik. Masakit ang ekspresyon ni Chester nang lumingon siya kay Dax. Hindi ka nagkaintindihan, Dax, totoo iyon. Hindi na nahawakan ni Yvette at nagsalita. Hindi ba ninyo nakikita na nagpapanggap lamang si Brother Chester na magsumite kay Zhangju? Ginagawa niya yun upang matiyak ang ating kaligtasan. Kung hindi man, papatayin na tayo ni Zhangju. Ang buong selda ng bilangguan ay naging nakamamatay na ta. Himeknil-ingan nila si Chester, lalo na ang braso nito. Nakaramdam sila ng labis na pagkakasala nang maabot sila ng biglaang pagsasakatuparan. Kapatid Chester, si Dax ang unang nagbigay ng reaksyon habang siya ay sumisigaw sa mga hikbi. Kapatid Chester, naiintindihan kita. Pasensya na. Binigyan siya ni Chester ng isang nakasisiguro ng ngiti at inalaw siya. Ang kaunting sakripisyo ay walang kapalit ng iyong kaligtasan. Huwag kang masama. Ang iba ay pinababang ulo dahil sa hindi pagkakaintindihan at pagpuna kay Chester kahit na marami siyang sakripisyo para sa kanila. Kapatid Chester, hindi na napigilan ni Yvette ang kanyang pag-usisa at nagtanong, mayroon ka bang plano? Kabanata 2558. Whoosh! Itinuon ng grupo ang kanilang tingin kay Chester. Huminga ng malalim si Chester at ngumiti ng mapait. Nais ng Zhangju na makuha si Daryl sa pamamagitan ng paggamit sa iyo bilang pain. Hindi kanya sasaktan sa ngayon, ngunit siya ay isang masasama at masasamang tao. Isakripisyo niya kayong lahat sa paglaon, hindi alintana kung magtagumpay siya sa pagkuha kay Daryl. Naging salungatan ang ekspresyon ni Chester habang patuloy siya sa pagsasabing, pinanggako ko kay Zhangju na pumunta dito sa pagkukunwari na payuhan ko kayong sumuko. Naramdaman niyang walang kapangyarihan siya nang sinabi niya iyon dahil alam niya na ang pangunahing dambana ng Endless Sky Organization ay mababantayan, at mayroon silang higit sa ayu, mga piling alagad. Walang paraan na mailabas ni Chester silang lahat mula sa selda ng bilangguan ng mag-isa. Batay sa kanilang sitwasyon, pipiliin lamang ni Chester na masecure ang kanyang posisyon kay Zhangju habang naghihintay siya para sa isang pagkakataon ng matyaga. Ano? Nagulat ang grupo. Kinagat ni Yvette ang kanyang mga labi at bulalas. Sinasabi mo ba na dapat tayong magpeke ng isang pagsuko ngunit magiging bongga iyon? Zhangju ay malalaman sa isang sulyap, hindi siya tulala. Tumango si Chester. Oo, kaya't napagpasyahan kong pumili lamang ng ilan sa inyo upang magpanggap na isumite kay Zhangju tulad ng ginawa ko. Wala siyang hinala. Bulalas ni Dax na may magkasalungat na ekspresyon. Kapatid Chester, masyadong mahirap iyon. Hindi mo lang ba kami pakakawalan ngayon ay isang magandang pagkakataon. Nagtitiwala sa iyo si Zhangju. Dax, hindi ganun ka-simple. Umiling si Chester at nagpaliwanag ng may mapait na ngiti. Gagawin ko yun kanina kung kaya ko. Nag-iingat pa rin si Zhangju sa akin. Nag-aalala ako na ang kanyang mga tauhan ay maaaring magtago sa paanan ng burol kung pakakawalan kita ngayon.
Ang aking dating pagsisikap ay mawawala sa lahat. Bukod, sa palagay ko dapat akong manatili kasama si Zhang Ju matapos akong palayain upang masubaybayan ko ang kanyang mga plano laban kay Daryl. Fu. Parehong natahimik sina Yvette at Dax. Alam nila na magiging mapanganib ito para kay Chester, ngunit tila hindi sila may iba pang pagpipilian. Nagpalitan ng sulyap ang grupo matapos ang isang maikling sandali ng katahimikan habang iniisip nila kung sino ang pipiliin ni Chester. Tumingin sa paligid si Chester bago tuluyang tumigil ang kanyang tingin sa isang taong payat at matangkad. White Horse, gagawin mo. Dapat kang manatili malapit sa Zhang Ju sa akin. Ang taong pinili ni Chester ay ang White Horse mula sa Eternal Life Palace. Siya rin ang kauna-unahang taong kumikalaban kay Chester nang mapili siyang maging Sect Master taon na ang nakakalipas. Naisip ni Chester na maghay-hinala si Zhang Ju kung pipiliin niya si Dax o Yvette. Pagkatapos ng lahat, si Dax ay nagkaroon ng isang mainit na init ng ulo, at mas gugustuhin niyang mamatay kaysa sumuko. Sa kabilang banda, si Yvette ay matalino at patayo. Hindi siya madaling yumuko. Guru, ang White Horse jerk na may sorpresa, na puno ng takot ang kanyang mukha. Natatakot ako na hindi ko may sunod ang gawain si Zhang Ju ang pinag-uusapan nila. Ang pananatili sa paligid niya bilang isang espiya ay magiging mas mapanganib kaysa sa paghila ng ngipin ng tigre. Puting kab. Bayo naging mapanglo ang ekspresyon ni Chester habang galit na sumisigaw. Ikaw ay nagtataglay ng isang solemn na natungkulin bilang isa sa 4 na Guardian Kings ng Eternal Life Palace. Pupunta ka ba sa ngayon na ang Eternal Life Palace ay nakaharap sa isang walang uliran hamon? Hindi malakas ang kanyang tinig, ngunit napuno ito ng lakas. Nang napagtanto niya na galit ang Sect Master, umagos ang dugo mula sa mukha ni White Horse, at dali-dali siyang tumango. Susundin ko ang iyong pasya at hindi susuwayin ang iyong utos. Mukha siyang sinsero nang sinabi niya iyon, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikintab sa sama ng loob at ngiwi. Chester Wilson, sa pagdrag sa akin sa maduming tubig na ito. Huwag mong sisihin ako sa pagiging dishonor pagdating ng oras para sa buhay at kamatayan. Tumango si Chester sa pagkilala sa mga sinabi ni White Horse. Pagkatapos ay iniwan niya ang selda ng bilangguan kasama ang White Horse pagkatapos ng ilang mga salita sa iba pa. Makalipas ang ilang minuto, sa main hall. Si Zhang Ju ay nakaupo sa kanyang trono habang siya ay sumulyap sa White Horse mula sa itaas hanggang sa daliri ng paa na may ngiti. Si Master Wilson ay isang tao sa kanyang mga salita, talaga. Mayroon kang isang may kakayahang subordinate sa lalong madaling panahon. Magaling. Lahat ng ito ay salamat sa kahinhinan ni Zhang Ju na pahanga si White Horse, sagot ni Chester na may pambabala. Si White Horse ay nagyuko at nagmamadaling yumuko bago siya magsalita ng may paggalang, Mr. Zhang, ako ay White Horse, at ako ay sasailalim sa iyong utos.